Nanlalamig ang mga kamay ko habang nasa biyahe. Sinulipan ko ang driver ni Josh na siyang kasama ko na sumundo kay John at ngayon nga ipatungo na kami sa mansyon ng mga Castillo. Marahil isa akong baliw sa paningin ng ibang tao. Ako man ay ganoon na rin ang tingin sa sarili dahil sa pagpayag kong makilala ng pamilya ni Josh, si John. Sa isang linggo pa ang birthday ni Josh, ngunit ngayon pa lang ay ipakikilala ko na si John sa pamilya niya. Noon pa man ay alam ko nang mangyayari ito at mas mabuti nang maaga pa ay harapin ko na sila. Wala naman akong plano na kausapin ang pamilya ni Josh. Ihatid ko lang si John, then I'll stay out of their way. Alam ko naman na si John lang ang nais nilang makilala. Mas lalo ang pagsipa ng aking kaba nang mapansin na tinatahak na namin ang pamilyar na daan patungo sa mansyon ng mga Castillo. Gusto sana ako ni nanay na samahan ngunit minabuti kong ako na lang muna ang humarap sa kanila. Nangako naman si Josh na walang mangyayaring gulo sa pagpunta namin ni John sa mansyon nila. Josh, I'm not sure how he managed to persuade me. Hindi ko alam kung bakit nauuto pa rin niya ako. Simula noong nalaman niyang may anak kami ay napakalaki na ipinagbago ng sitwasyon namin. At heto ako at patungo sa kanila para makilala ng pamilya niya, si John. Aaminin kong kampante pa rin ako na wala siyang gagawing masama sa anak namin. Ang tangi ko lang kailangan gawin ay ang iiwas ang sarili sa kanya at sa pamilya niya. As long as I keep my distance, his family won't bother me. Nahugot ko ang paghinga nang tumapat ang sinasakyan namin sa mataas na gate ng mansyon nila Josh. It's been a long time but remembering what happened there still hurts me deeply. Malinaw pa sa alaala ko ang araw na iyon na naghintay ako dito ng matagal para lang harapin ako ni Josh. Ngunit ang humarap sa akin ay si Madam Lucia. Muli kong ipinilig ang ulo. Hindi makatutulong sa ngayon ang alalahanin pa ang nakaraan. What I really need to do is to move forward. Hindi na makatutulong sa akin ang palagi na lang alalahanin ang nakaraan namin ni Josh. Kailangan ko na ring alisin ang katiting na pag-asa sa puso ko na may tsansa pa kami. Lalo na ngayon na alam kong may magmamahal pa sa akin. Yun ang pangahawakan ko para makapagsimulang muli. Para mapagbigyan ang sarili na ituon ang damdamin sa iba. Miss Aliyah, andito na po tayo. Naputol ang pag-iisip ko sa pagtawag sa akin ng driver nila Josh. Nag-aalangan na pinasadahan ko ng tingin na mataas at matayog na mansyon nila Josh. Sa kabila ng ganda ng disenyo ng buong kabahayan, pakiramdam ko ay napakalungkot noon. It has the atmosphere of an abandoned house. Mama, saan po tayo? Tanong sa akin ni John. Anak, makinig ka sa akin. Ipapakilala ko sa iyo ang pamilya ni daddy mo. Sabi mo sa akin kanina gusto mo pa ng lolo at lola, di ba? Opo. Sagot niya. Nandyan sa loob ang lolo at lola mo. Gusto ko nilang makilala. Nakangiting paliwanag ko kahit pa puno ng takot ang puso ko. Pilit kong iwinaksi ang mga pag-aalinlangan sa isip. Meron ako ulit lolo at lola dyan? Maang, natanong ni John. Opo, may lolo at lola ka dyan. Sagot ko sabay sulyap sa malaking pintuan ng mansyon. Bago ulit na lolo at lola? Ulit na tanong niya. Opo, sagot ko. Yay! Masayang sigaw pa ni John sabay yakap sa akin. Niyakap ko din siya ng mahigpit. Pinigilan ko ang luha. Walang kaalam-alam ang anak ko sa mga sakit na itinatago ko ngayon. Sa mga sama ng loob na pilit kong ikinukubli para lang maprotektahan siya. Para lang hindi niya malaman ang totoong sitwasyon namin ng daddy niya. Para hindi siya masaktan. Miss Aliyah, tawag sa akin ay isang babae. Nalingunan ko ang isa sa mga kasambahay nila Josh na naghihintay sa amin. Umugot muna ako ng malalim na hininga saka inabot ang kamay ni John. Habang papalapit ako sa pintuan papasok sa mansyon ay lalong bumibilis ang pintig ng puso ko. Napalunok ako. Mama, aray! Reklamo ni John dahil napahigpit na pala ang pagkakahawak ko sa kamay niya. Sorry baby. Hingin pa umanhin ko sa kanya, ngunit salip na sumagot ay natuon ang mga mata niya sa gawin likuran ko. Daddy! Sigaw niya. Nalingunan ko si Josh na nakatayo ilang hakbang lang ang layo buhat sa amin. Nakangiti siya at puno ng paghanga ang mga mata. Hindi ko alam kung dinadaya ako ng aking mga mata dahil sa akin siya nakatingin. Hi son! Bati niya kay John at binuhat ito. Noon lang niya tiningnan ng anak. How's my baby finger? Good boy ba siya? Tanong niya sa anak. Good boy po ako. Mabilis na sagot naman ni John. Nilingon ako ni Josh. Napansin ko ang pagdaan ng pag-aalala sa mga mata niya. Are you okay? Tanong niya.
Tumango ako kahit pa alam kong hindi ko maitatago ang takot sa mga mata. Don't worry, Aliyah. Wala silang gagawin na hindi mo magugustuhan. Paniniyak niya. Hindi ako sumagot. Inakay na niya si John patungo sa loob ng malawak na mansyon at wala na akong nagawa kundi sumunod sa kanila. Napigil ko ang paghinga nang bumungad ang malawak na sala. Nasa bungad pa lang kami ng pinto ay natigil na ako sa paghakbang. Napakurap ako pagkakita sa mga tao na naghihintay sa amin. So wari ko'y kanina pa nila kami pinagmamasdan. Here they are. His family. Nasa gitna na maganda at eleganteng sofa si Madam Lucia. Sa tabi niya, sa kanan ay ang ate Ramona ni Josh, habang sa kabila naman ay si Isabel. Inilibot ko ang mga mata para hanapin ang daddy ni Josh ngunit hindi ko ito namataan. Sa halip, natuon ang mga mata ko sa babaeng nakatayo hindi kalayuan sa pwesto ko. Nakamasid siya sa akin at nahugot ko pa ang paghinga na magtama ang aming mga mata. It was Melody. Hindi ko inaasahan na nandito din siya. Tipid na ngumiti ako sa kanya ngunit nabura iyon nang hindi siya gumanti ng ngiti. Nagtatakang sinulyapan ko siya ngunit iniiwas na niya ang tingin sa akin. Ano nangyari sa kanya? Galit ba siya? Hindi ba at siya ang nakausap sa akin noon na ipakilala ko si John kay Josh? At sabi pa niya ay ayos lang sa kanya. Iha, tawag sa akin ni Madam Lucia dahilan para mapatalon ako sa kaba. Namataan ko si Josh na nilingon ako. Napatitig siya sa akin dahil sa naging reaksyon ko. Muli ay nandoon ang pag-aalala sa mga mata niya ngunit naglinya iyong ikinubli. Aliyah, Iha, salamat sa pagpunta mo dito ngayon. Ani Madam Lucia na siyang muling nakakuha ng atensyon ko. Napatingin ako sa kanya, hindi ko alam kung ano magiging reaksyon o kung ano ang dapat kong isagot sa sinabi niya. Nagpapasalamat siya ngunit ang mga mata ay blanco at seryoso ang muka. Sinulyapan ko ang ate Ramona ni Josh. Tulad noon ay seryoso din siyang nakamasid sa akin. Noon pa man hindi ko na matukoy kung gusto ba niya ako o hindi. Si Isabel naman na noon ay halos hindi ako kinakausap, ngayon ay nakangiti na sa akin. Napansin kong malaki ay pinagbago niya buhat sa tahimik at mahiyaing Isabel. John, apo, halika, gusto ko makilala ni Lola. Tawag ni Madam Lucia sa anak ko. Sananyasan niya ito na lumapit sa kanya ngunit animoy maging si John ay ramdam ang takot ko. Sa halip na lumapit ay humigpit ang kapit niya sa akin at kay Josh. Naupo si Josh at pinagpantay ang mukha nila ng anak. John, baby, that woman is your grandma, Shark. Anya na itinuro ang ina. Napasingap ako dahil sa sinabi niya. Si Madam Lucia naman ay agad na napakunot ang noo sa tinura ng anak. What are you saying, Josh? Anong Shark ang sinasabi mo? Yan bang tinuturo mo, Mom? Nananaway ang boses maging ang tingin ni Josh sa ina. Narinig ko ang pagtawa ni Isabel habang pigil naman ang ngiti ng ate Ramona niya. Agad namang natahimik si Madam Lucia. That lady is your grandma, Shark. She also wanted to meet you. Muling paliwanag ni Josh sa anak. But where is Grandpa, Shark? Tanong ni John na inilibot ang mga mata sa paligid. Napansin ko ang pag-iba ng timpla ng mukha ni Josh. Maging si Madam Lucia ay natigilan sa tanong ng apo. Makahulugan naman ang sulyapan ng mga kapatid ni Josh. He is not here. Busy pa siya ngayon, pero soon ay mamimit mo din siya. Sa ngayon, kilalanin mo muna si Grandma Shark, okay? Sagot ni Josh. Yes. Sang-ayon ni John. Bumitaw na siya sa pagkakahawak sa kamay ko at naglakad palapit kay Madam Lucia at sa mga kapatid ni Josh. Bago siya lubos na yumakap sa mga ito ay muli niya akong nilingon. Parang piniga ang puso ko pagkakita sa nakangiti niyang mukha. His eyes are bright. I've never seen him so content. Ngayon lang nakasama niya ang daddy niya. Probably I am just being overly emotional and paranoid. Pero nang kumalas siya sa pagkakahawak sa akin para sumama kay Josh, palapit sa pamilya nito, ay para akong sinaksak ng patalim sa dibdib. Pakiramdam ko ay tuluyan na nilang kukunin ng anak ko. Agad na nagtubig ang mga mata ko pero pinigil ko ang pagpatak ng mga luha. Gayon na lang ang gulat ko dahil nang muli ko sulyapan si John, ay si Josh ang napansin ko. Titig na titig siya sa akin at bakas na ang matinding pag-aalala sa mga mata niya. Ramdam ko na gusto niya ako lapitan pero hindi niya magawa dahil hawak niya ang anak namin. Hey baby John, I am your Tita Isabel. You can call me pretty tita. Siya naman si Tita Ramona mo. You can call her Tita Shark, just like your grandma Shark. Naririnig ko ang boses ni Isabel sabay hagik-hik. Aliyah,
Narinig ko ang pagtawag sa akin ni Melody habang pinagkakaguluhan ng pamilya ni Josh, si John. Melody, ganting tawag ko. Nakaiilang ang mga mata niya. Do you want anything to drink? Seryoso niyang tanong. I noticed her gaze has turned hostile. Hindi na. Tanggi ko. Doon na lang muna ako sa labas. Sa balcony na ako maghihintay. Tumango si Melody at tumakbang na akong palabas. Naulinigan ko ang pamilya ni Josh na inaalok si John ng mga laruan. Mga laruan iyon na gusto ni John, ipabili sa akin noon, ngunit hindi ko magawa dahil sa mahal ng presyo ng mga iyon. 3 oras. Yun lang ang usapan namin na maglalagay si John dito. Pagkatapos ng 3 oras ay uuwi na kami. Naupo ako sa upuan sa balcony. Dito na lang ako maghihintay. Kahit pa mainit dito ay ayos lang. Mas hindi ko maatim na magtagal sa loob kasama ang pamilya ni Josh. Hindi ko na alam kung tama pa ang ginagawa ko. Alam ko naman na wala na ako magagawa para pigilan ang pamilya ni Josh na makilala ang anak ko. Iniisip ko na lang na para sa anak ko ang lahat ng ito. Ilang oras na nakalilipas nang mamataan ko si Josh na lumabas ng mansyon. Agad siya lumapit sa akin. Why are you here? Mainit dito. Ayos lang, Josh. Sanay naman ako sa init. Naiilang na sagot ko. Come on, hinahanap ka nila. Aya niya sa akin. Tiningnan ko siya sa kamarahan na umiling. Ayos lang ako dito. Dito na lang ako. Sige na, pumasok ka na ulit sa loob. Pagtataboy ko sa kanya. Sa halip na sumunod ay naupo siya sa katapat ko at seryoso akong pinagmasdan. Nagtatakang tiningnan ko din siya ngunit hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi at ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Bakit? Aliyah, I'll take this chance to talk to you. Seryoso niyang sagot. Tungkol saan naman ang sasabi? Let me speak first, Aliyah. Putol niya sa sinasabi ko. Sinulyapan ko siya ngunit nagliko ding iniiwas ang tingin. Hindi ko magawang salubungin ang tingin niya dahil sa epekto niya sa akin. Ano ba sasabihin mo? Kung tungkol sa click, I am sorry. Ano? Bakit na naman? Nagulat na tanong ko. Alam ko nasasaktan ka ngayon. Nakikita ko sa mga mata mo. And it was all because of me. Alam ko na hindi mo gustong pumunta dito pero tinitiis mo para sa anak natin. And I feel guilty, Aliyah. Hindi lang si John ang gusto nilang makilala, kundi ikaw din. No, Josh. Sana maintindihan mo. Wala nang dahilan pa para palalimin ang relasyon namin ng pamilya mo. Walang dahilan para makapaglapit ako sa kanila. Alam naman natin na hindi nila ako gusto. Aliyah, that's not true. Mas okay na hanggang ganito na lang tayo, Josh. Ikaw at si John, o ako at si John. Pero walang ikaw at ako. Hindi na natin kailangang gawing komplikado ang lahat. Sagot ko. Masakit para sa akin ang sinasabi ko pero alam kong yun ang tama. He was stunned and pain flashed across his eyes. I'm not sure why he'd be hurt. Was it because of Kyle? Bigla ay tanong niya. Nalalak ang mga matang tiningnan ko siya. His expression says it all. Kita ko ang lungkot niya. Bakit? At bakit naisingit si Kyle sa usapan namin? May alam ba siya sa paglabas namin ni Kyle? No. Hindi dahil sa kanya, Josh. Dahil iyon sa mga nangyari noon. Sambit ko. Alam ko na kahit ilang beses mong kausapin ang pamilya mo sa kaibuturan ng kanilang isip, alam nilang ako pa rin ito. Ako pa rin ang iniisip nilang nag-traidor sa kumpanya niyo. Hindi yun mababago dahil lang sa nagkaanak tayo. Akmang magsasalita siya ngunit natigil iyon dahil sa mga yabag na papalapit sa amin. Nalingunan ko si Melody na nakatitig kay Josh habang naglalakad patungo sa pwesto namin. Nang makalapit siya sa amin ay bigla niyang inabot si Josh at hinalikan sa labi. Napaawang ang bibig ko habang nakatingin sa kanila. Ramdam ko maging si Josh ay nagulat sa ginawi niya. Iniiwas ko na lang ang tingin sa kanila kahit paramdam ko ang sakit. John is looking for his daddy finger. Nakangiti niya sambit matapos ang halik. Sinulyapan muna ako ni Josh bago nagsalita. Pupuntahan ko lang siya. Paalam niya sa akin. Ramdam ko din ang pagkailang niya. Naiwan kami ni Melody sa labas. Wala na sana akong planong makapag-usap sa kanya ngunit bigla niya akong binalingan. Alam kong mahirap para sa iyo ito, Aliyah. Hindi ako umimik. Wala akong balak na magsabi sa kanya ng mga nararamdaman ko sa ngayon. Akala mo ba hindi ako nasasaktan? Gulat na tiningnan ko siya. Akala ko ba'y ayos lang sa kanya? Melody, akala ko ba'y ayos lang sa iyo na makilala ni Josh, si John? No, I was referring to you and Josh.
Akala mo ba hindi ako nasasaktan kapag nakikita ko kayong magkausap? At napapansin ko ang mga sulyap mo sa kanya? Ano? Na hindi kami Umiwas ka na lang, Aliyah, please. Bigla ay pakiusap niya. Gulat na napatitig ako sa kanya. Yun naman ang ginagawa ko Napipikon na sambit ko. I've been dealing with a lot of emotions since I arrived here. At ang sinasabi niya ay mas lalong nakakadagdag sa tensyon na aking nararamdaman. Babae ka din, Aliyah. Siguro naman ay naiintindihan mo ko. Iwasan mo si Josh. Si John lang ang habol niya sa'yo. Hindi mo kailangan makapaglapit sa kanya. I'm sad, embarrassed, and hurt. Ngunit sa kabila noon ay pinili ko na lang na maging kalmado. Ano pa ba ang aasahan ko na sasabihin niya? Okay. Salit ay sambit ko. Napapagod na ako makipagtalo pa. Bigla ay umaliwalas ang mukha ni Melody. Thank you, Aliyah. Anya, muli ay bumalik ang dati niyang ngiti sa akin. Noon naman lumabas si Josh kasama si John, ang ina at kapatid na si Isabel. Halata ang labis na kasiyahan sa mukha ni Madam Lucia habang nilalaro ang apo. Tiningnan niya ako at ninitian. Her smile seemed genuine, but should I trust her? Hindi ko magawang ibalik ang ngiti niya. Nanatili lang ako sa pwesto at pinagmasdan na lang sila habang nilalaro ang anak ko. Pagdating ng 4:00 ng hapon ay pasimple ko ng sinenyasan si Josh na uuwi na kami ni John. Tumango naman siya at kinausap ang ina. Halata ang pagdaan ng lungkod sa mga mata nito, saka ako sinulyapan. Pag ko ay napipilitang tumango siya, saka nilapitan si John. Time to go home, baby finger. Babalik ka dito ulit, ha? I miss you, apo. Say goodbye to your grandma, Shark. Utos naman ni Josh sa anak. Bye-bye, Grandma Shark. Ani John at narinig ko ang pagtawa ni Isabel na inaasarang ina. Pinigil ko ang sarili kahit pag gusto ko na rin na matawa sa reaksyon ni Madam Lucia. Mukhang tinanggap na niyang Grandma Shark ang magiging tawag sa kanya ng apo. Natigilan ako nang bigla niya akong balingan. Aliyah, iha. Thank you. We really mean it. I hope that next time, you'll be more comfortable being here. Seryoso niyang turan. Sinulyapan ko si Melody na nabura ang ngiti. Si Isabel naman ay nakikiusap din ang mga mata. Wala akong nagawa kundi tumango. Hindi na lang siguro ako sasama sa susunod. Nakikita ko naman na maayos ang pagtanggap nila sa anak ko. Yun lang ang dahilan kaya sumama ako ngayon. Ayoko na kami naman ni Melody ang magkaproblema. Josh, POV. I watched Aliyah as she took John's hand in hers. I held my breath when she turned to face me. Marahan siyang tumango bilang pagpapaalam. Magkasabay na silang naglakad patungo sa sakyan kung saan naroroon ang driver namin na maghahatid sa kanila. I feel like I'm in the middle of a storm. My mind is a jumbled mess. If anyone could look inside my head, he'd find nothing but chaos. Memories. There are so many memories and a thought with no clear direction. Muli ko sinulyapan ang sasakyan kung saan lulan sina Aliyah at John. I felt an overwhelming urge to follow them. Ang mag-ina ko. Gusto ko sanang ako na mismo maghatid sa kanila pero hindi pwede. Kapag ginawa ko iyon ay alam kong may masasaktan. I can only stand here and watch them get into the car and leave. Hindi ako mapakali. Bigla ay nabalot ako ng hiya lalo na kay Aliyah. I feel like I'm letting them down. Wala nang chance na mabuo ang pamilya namin dahil ikakasal na ako. I hate myself. I guess it's my turn to suffer. All my regrets are now coming to the surface and questions flood my mind. Paano kung pinaniwalaan ko sa Aliyah noon? Kami pa rin ba ang magkasama? Sana man lang ay inalam ko ang sitwasyon niya matapos niyang bumalik sa probinsya noon. Maybe I'll find out she's pregnant with my child. Then maybe, just maybe, things will turn around for us now. Pero hindi ko iyon ginawa at kinamumuhian ko ang sarili dahil doon. Kahit anong pagsisisi ko ay hindi ko na maibabalik pa ang nakaraan. Ngayon ko nakikita ang mga mali ko. Pinabayaan ko siya. Ako na nangakong mamahalin at poprotektahan siya. Ngunit nasaan ako noong sinubo kami ng pagkakataon. Binitawan ko siya. Masyado ako nalunod sa problema. I forgot my promises to her. Mas lalo pang nadagdagan ng bigat ng loob ko sa mga sinabi ni Aliyah kanina. She does not want to be a part of my life anymore. Sobrang sakit. Ganito pala ang pakiramdam. Alam ko na wala pa ito sa sakit na ipinaramdam ko sa kanya noon. Gusto kong bumawi ngunit tila wala ng pag-asa. Kahit pa ilang beses kong pilitin na makalapit sa kanyang muli, ay bigo ako.
Para sa kanya ay sapat na si John. Maayos na siya kahit wala ako. Pero masisisi ko ba siya? That's how things have been for her for more than 3 years. Pero ano nga ba ang gusto ko? Sundulipan ko si Melody. Pinagmamasdan na naman niya ako at ang reaksyon ko habang habol ng tingin sa Aliyah. Simula noong gabing nakita namin si Aliyah na may kasamang lalaki ay napapadalas na ang mga away namin ni Melody. She asked me if I still love Aliyah, if I'm completely honest with myself, if I look deep within my heart. I know the real answer. Hindi ako magkakaganito kung wala na akong nararamdaman kay Aliyah. Oo, at kinamumuhian ko siya noon, pero sa isang bahagi ng puso ko ay nandoon pa rin ang pagmamahal. Akala ko ay nagtagumpay na akong burahin iyon, ngunit sa kabila ng galit ko sa kanya, may parte sa puso ko ang natuwa noong muli ko siyang nakita. Pero hindi ko pwedeng sabihin ang lahat ng ito kay Melody. I do not want to hurt her. Alam ko nasasaktan na siya sa sitwasyon namin ngayon. Nung una pa lang na nalaman niyang nagkaanak kami ni Aliyah ay alam ko nang nahirapan siyang tanggapin. Pero inunawa niya lahat ng iyon. Imbis na bumitaw siya ay pilit niyang inunawa ang sitwasyon. Ngayon, ayoko siyang maiwan sa ere. I won't tell anyone how I truly feel. I don't think it's fair to break up with Melody and then confess my love to Aliyah. It will be disastrous. Marami ang masasaktan. Alam ko din na hindi paniniwalaan ni Aliyah ang pagmamahal ko. I do not want to be selfish this time. Ayokong guluhin siya. Karapatan din niyang maging masaya at mamuhay ng tahimik, and it hurts so bad to know that I'm not the guy who can give her that. Hindi na ako magpapasaya sa kanya dahil sa tuwing magkausap kami ay takot at lungkot lang ang nababasa ko sa kanyang mga mata. It is now my turn to make a way for her happiness. Mas mali kung ipipilit ko ang sarili sa kanya. Maybe we should be content with where we are right now. Perhaps I'll stay and love her in secret. Nang makaalis na ang sinasakyan nila Aliyah at John ay agad kong nilapitan sa Melody. Inabot ko ang kamay niya at pinisil iyon. Mas lalo ko nakukonsensya sa tuwing mababasa ang lungkot sa kanyang mga mata. I'm sorry. Bulong ko sa kanya. Nalilitong tiningnan niya ako ngunit nagli din siyang ngumiti. I understand. I am sorry too. For being childish. No, you're not. You are the most composed, mature and considerate woman I have ever met. Sambit ko. No, Josh. I am not that kind of woman. Sagot niya. Nabasa ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Habang kausap ko sa Melody ay namataan ko si Ate Ramona. Nakamasid siya sa amin. Her gaze follows my every move and reaction. Napailing pa siya na wari dismayado dahil sa ipinagpapatuloy ko pa rin ang relasyon kay Melody. Sa tingin ko ay ipipilit na naman niya obserbasyon niya. Alam ko na ngayon sa sarili ko na tama ang mga sinabi niya. But I intend to stay with Melody. I'm not going to be a jerk to her. Josh, paalis na rin ako. Bigla ay paalam na ni Melody. Why, Iha? Maaga pa. Dito ka na mag-dinner. Aya ni Mommy sa kanya. I'm sorry, tita. Magkikita kasi kami nila Mommy at Daddy. May pupuntahan pa kami. Sa ibang araw na lang po siguro. Tanggi ni Melody. Nagtataka man ay hiniyaan ko na siya. Ihatid na kita. Alo ko. Kinuha ko ang susi ng sakyan pero agad niya akong pinigilan. Papunta na ang driver ni Daddy. Susunduin niya ako dito. Buong pagtatakan tinitigan ko siya. Why? Pwede naman kitang ihatid. Kasi nasa malapit lang sila Daddy kaya nagpadaan na lang ako dito. Katwiran niya. Lumapit siya sa akin at malambing akong niyakap. I know you're tired, kaya hindi na kita inabala. She's always been very understanding. That's why I can't let her down. Okay, mag-iingat ka. Namataan ko ang pagdating ng sasakyan na susundo sa kanya kung kaya inalalayan ko siya patungo doon. She kissed me goodbye before leaving. Kaalis lang ng sinakyan ni Melody nang pumasok naman ng isa pang sasakyan sa garahe. Napahilot ako sa ulo nang makilala ang sasakyan ni Daddy. Bumaba siya ng sasakyan at magkasabay na kaming nagtungo sa sala. Santiago! Masayang salubong ni Mommy kay Daddy. Akala ko hindi ka na darating. Nagkatinginan na lang kami magkakapatid. Sa tuwi na ay ganoon si Mommy. Galit na galit siya kay Daddy sa mga pambababae nito ngunit hindi niya maitago ang saya sa tuwing umuwi ito sa bahay. Sa halip na pansinin si Mommy ay agad akong binalingan ni Daddy. Where are they? Tanong niya sa akin. Alam ko na sino John at Aliyah ang hinahanap niya. You're late, Dad. Nakaalis na sila. Walang buhay na sagot ko. Hindi ko itinago ang pagkadismaya.
Napasabunod siya sa buhok nang malamang nakaalis na sila Aliyah. I am sorry, son. Nakalimutan ko na ngayon sila pupunta dito. Sinubukan ko namang humabol. Hingim pa umanhin ni Daddy sa akin. Hindi ako umimik habang sila Isabel at Ate Ramona naman ay biglang naputol ang pagkukwentuhan. Well, marami pang pagkakataon para bumawi. Singit ni Mommy sa usapan para depensahan si Daddy. How about Aliyah? Sumama ba siyang magpunta dito? Kumusta ng batang iyon? Usisa ni Daddy sa akin. Mabait si Daddy kay Aliyah noon pa man. Unlike Mom, he did not put a barrier between himself and Aliyah. Tinanggap niya ito ng buo. Yes, Dad. Nandito siya kanina. Sagot ko. Sa sulok ng aking mga mata ay napansin kong pinagmamasdan ako ni Mommy ng mabuti. Son? Seryosong tawag niya sa akin. Maging si Daddy ay napatingin sa kanya at naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Yes, Mom? Kunot ng tanong ko. Humugot muna si Mommy ng malalim na hininga saka nagsalita. I just wanted to remind you that you're getting married. You may have felt overwhelmed by this situation. Una ay nalaman mong may anak ka. Pagkatapos ay nagkausap na muli kayo ni Aliyah. Baka lang kasi nagsisimula ka ng maguluhan. Isipin mo si Melody. Mas lalong napakunod ang noo ko sa sinabi ni Mommy. Tiningnan ko sila Ate Ramona at Isabel na parehong nagkibit balikat. Linawin mo nga ang sinasabi mo, Lucia. Si Daddy ang nagsalita. Halatang iritasyon sa tono niya. Muling nagbuntong hininga si Mommy. Santiago, what I really meant is, your son may be thinking he's still in love with Aliyah. May anak kasi sila. Maring iniisip niya na mahal pa niya sa Aliyah dahil siya ang ina ni John. Oh, ano naman kung mahal ni Josh sa Aliyah? Wala namang masama doon. Balo walang sambit ni Daddy. Nakita ko ang pag-aho ng galit ni Mommy. Alam ko na kung saan patutungo ang usapan nila. Walang masama para sa'yo dahil hindi ka marunong magpahalaga ng relasyon. Josh and Melody are engaged. Magpapakasal na sila. Pinapaalalahanan ko lang ang anak natin. Ayoko maging magulo sa sitwasyon niya. May kataasan na ang boses ni Mommy. So what if they are engaged? Sagot ni Daddy. Bigla niya akong binalingan. Kung ngayon palang ay naguguluhan ka na, mabuti pang huwag mo nang ituloy ang pagpapakasal. Mabuti nga't hindi pa kayo kasal ay nalaman mo na Santiago, we are talking about Melody here. Sita sa kanya ni Mommy. Siya ang karamay ni Josh noon. Isa pa, si Aliyah. Alam naman natin ang nangyari noon. Ako naman ang tila nagpanting ang tenga. I don't know what to feel anymore. Hindi ko alam kung sino ba ang dapat ko sa kanilang pakinggan. Mom, Dad, please. Ayan ka na naman, Lucia. And you consider yourself to be righteous? Look at how judgmental you are. Sigaw ni Daddy. Napahilod si Mommy sa ulo sa labis na inis. Bakit ba lahat na lang na sinasabi ko mali para sa'yo? Pinoprotektahan ko lang naman ang anak natin. Baka gumawa na naman siya ng mali. Komplikado ang sitwasyon nila. Judgmental bang matatawag iyon? Totoong judgmental ka, Lucia. Akala mo lang ay mabait ka. Sabihin na natin wala kang ginawang masama kay Aliyah. Pero hindi mo rin ipinaramdam sa kanya na tanggap mo siya. Galit na ani Daddy. Maging sa Ate Ramona ay napamaang sa kanya. Kung meron mang dapat mahiya ay kayo yun. Nakikiusap kayo sa kanya na makita ang anak niya pero sa likod ng mga utak ninyo ay hindi niyo siya tanggap. Hypocrite! Nakita kong nanlalaki ang mga mata ni Mommy habang nakatingin kay Daddy. Si Ate Ramona naman ay napatungo. Natatakot ka maging unfair kay Melody pero hindi mo naiisip sa Aliyah. You'd better get your emotions in order first, Lucia, bago ka makaalam sa kanila. Hindi ka nakakatulong sa mga bata. Hindi ka pa naman marunong magpatawad. Yun lang? At tinalikuran na niya kami. Bueno, wala na naman pala akong inabutan dito. Mabuti pa'y umalis na rin ako. Mahirap magpanggap na masaya tayo dito. Santiago, sandali! Hindi ka ba muna kakain dito? Nagpaluto ako ng hapunan. Naiiyak na habol ni Mommy kay Daddy. Hindi na, aalis na rin ako. Hindi na nagpapigil si Daddy. Nagmamadali siyang lumabas ng mansyon. Malungkot na tinanawan na lang ni Mommy ang pag-alis niya. Kahit hindi ko nakikita ang mukha niya, ay alam kong umiiyak na naman siya. Si Isabel ang naglakad palapit sa kanya at niyakap siya buhat sa likod. Mommy, huwag ka nang umiyak. Pag-aalo niya, lumapit na rin si Ate Ramona sa kanya at sumunod ako. We've reached this point of despair in our home. Ang masakit pa, madalas ay si Mommy at Isabel lang ang naiiwan dito.
Josh, don't get me wrong. Yes, I don't like Aliyah for you, but I tried. Nakausap ka sa akin kaya pilit ko siyang tinanggap. Alam mo naman yun, di ba? Humihikbing sambit ni Mommy. Shh, Mom, matagal na yun. Sagot ko. Mom, don't be mad at me but I think Dad has a point. Biglang sabi ni Ate Ramona. Dahil doon ay nananaway ang tingin na ipinukol ko sa kanya. What? Maang naman na tanong niya sa akin. Don't be mad, Mom. I know you're upset, but I suppose you don't need to bring up the past. Tayo lang nakiusap kay Aliyah na makilalang anak niya. There's no reason for us to treat her with hostility. You need to move on if you want Josh to be happy. And regarding Melody, Ate! Magkasabay ng saway namin ni Isabel sa kanya. Ngayon ko napagtanto na nagmana siya kay Daddy. I admit she is very rational in her advice and decisions. Ngunit nasobrahan naman siya sa pagkaprangka. Agad na natahimik si Ate dahil sa nagbabanta naming tingin ni Isabel sa kanya.